Alright, good day sa inyo. So ngayong araw na ito ay nandito tayo sa area ng Alaminos, Laguna. At ngayon nga ay susurvey natin itong ginagawang expressway dito na patungong Bicol at patungong Calamba, Laguna. Ngayon ay paliliparan natin ng drone para makita natin ang status ng expressway na ito. Yan, so ngayon ay nandito ako sa ibabaw ng tulay, flyover, no? At dito ay makikita natin itong area o itong ginagawang expressway. Dito nga yan sa may area ng Alaminos, Laguna. At itong lugar na ito ay papunta doon sa San Pablo City. At dito naman sa kabila, ito naman yung patungo sa Calamba, Laguna. Ayan, silipin natin ng kaunti. Yan, so ito. Napakaganda ng ginagawa dito. Halos 90% na yung status ng expressway na ginagawa dito. Okay, so ito naman yung way papuntang Solar, no? Ayan, ngayon ay paliparan na natin para makita natin yung itsura ng expressway na ginagawa nga dito sa parteng Alaminos, Laguna. Ito ang South Luzon Expressway o TR4 na nagkukonekta sa Santo Tomas, Batangas hanggang Lucena City. Meron itong kabuang haba na 66.74 km mula Santo Tomas hanggang Lucena City. At kapag ganap na natapos na, ang proyektong ito ay umaabot na lang ng humigit kumulang 1 oras ang biyahe na dati ay 4 na oras na biyahe. Ang proyekto ay target na matapos sa taong 2029 pero may ilang seksyon na posibleng magbukas sa taong 2026 at 2027 tulad ng Macban hanggang Chaong, Quezon. Ang proyektong South Luzon Expressway na nag-uugnay sa lalawigan ng Quezon, partikular ang SLEX, ay isang proyektong pinamumunuan ng San Miguel Corporation na may kinalaman ang DPWH. Ang San Miguel Corporation ang nagsusulong ng proyekto ng SLEX nagpapalawak sa South Luzon Expressway. Ang proyekto ay pinasinayaan ni dating DPWH Secretary Mark Villar at bahagi ito ng mga infrastructure development plan ng gobyerno. Ang construction sa South Luzon Expressway ay nagsimula sa isang groundbreaking ceremony noong Marso 26,
2019. Habang nagsimula ang construction noong taong 2019, ang proyekto ay nagpapatuloy na may iba't ibang mga pakete sa iba't ibang yugto ng pagkumpleto at ang ilang mga seksyon ay inaasahang bahagyang maipapasa ngayong taong 2025. Ang kabuang budget para sa proyekto ng South Luzon Expressway ay humigit kumulang 50 bilyong peso. Ang expressway project na ito ay may 66.74 km na may 4-lane expressway na idinisenyo upang ikonekta ang Santo Tomas hanggang Lucena sa Quezon. Kapag natapos na ang expressway na ito na mula Santo Tomas, Batangas hanggang Lucena sa Quezon, ay sunod namang gagawin ang TR5 mula Lucena patungong Sorsogon sa Bicol. Ang TR5 ay kasalukuyang nasa ilalim ng development na may pinal na disenyo para sa unang segment mula sa Lucena hanggang Gumaca, Quezon. Ayon sa Philippine News Agency at Inquirer.net, ang unang yugto ng proyekto ay isang 417 kilometrong toll road na nag-uugnay sa Quezon at Sorsogon. Itong nakikita natin ay ito yung Alaminos Solar Renewable Energy mula sa ASEAN. Ang Alaminos Solar ay napapalibutan ng carbon forest ng Ayala Land, isang woodland reserve na nagsisilbing carbon trap at tahanan ng biodiversity sa loob ng solar farm compound. Isinama ng kumpanya ang isang plastic recycle facility kung saan ang mga basurang plastic na nakukolekta mula sa construction site ay na-upcycle sa mga eco-bricks na ginagamit sa paggawa ng mga pasilidad ng solar plant.
Gigasol Alaminos sa Laguna ay isa sa pinakamalaking solar farm sa bansa bukod sa pagbuo ng sustainable energy na makakapagpagana ng humigit kumulang 80,000 na tahanan. Ang Gigasol Alaminos Solar Farm ay kapansin-pansin para sa pangunguna nitong sustainable hub kung saan sinimulan ng AC Energy na isama ang circular approach.